Layasan mo ang pamamahay na ito, Mariposa. Hinding-hindi ko mapapatawad ang ginawa mong pagtatangka sa buhay ng magiging anak ko. Isa kang mamamatay tao sa paningin ko. Ang boses ni Marcelo ay parang isang matalim na kidlat na gumuhit sa katahimikan ng malaking mansyon sa Cebu. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tanging poot na kasing lamig ng semento ang nakapinta sa kanyang mukha. Ang mga salitang binitawan niya ay parang mga punyal na isa-isang bumaon sa dibdib ni Mariposa. Tinitibag ang bawat hibla ng kanyang pagkatao na binuo niya ng may pagtitiyaga sa loob ng maraming buwan. Sa mga sandaling iyon, mahigpit na hawak ni Mariposa ang isang maliit na manika na gawa sa ritasong tela. Buong magdamag niya itong pinagpuyatang tahiin para kay Bianca, ang bunsong anak ni Marcelo, dahil kaarawan nito sa susunod na araw. Ang bawat tahi ay puno ng panalangin. Ang bawat hibla ng sinulid ay simbolo ng pagmamahal na inilaan niya sa pamilyang hindi naman kanya. Ngunit ngayon, ang manikang iyon ay tila naging isang mabigat na pasanin, isang saksi sa kanyang hapis na walang kapantay. Nabitawan ni Mariposa ang manika. Hindi narinig ang ingay ng pagbagsak nito sa makapal na alpombra. Ngunit sa pandinig ni Mariposa, ang bawat hibla ng kanyang puso ay sabay-sabay na naputol. Ang init na kanyang inilaan para sa tahanang ito ay mabilis na nilamon ng ginaw. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang mangatal. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay na pumipigil sa anumang paliwanag na nais niyang bitawan. Paano nga ba naging ganito kabigat ang timbang ng isang kasinungalingan? Bakit sa isang iglap, ang lahat ng pagsasakripisyo niya ay naging abo sa harap ng apoy ng galit ni Marcelo? Sa likuran ni Marcelo, nakatayo si Monica. Nakasandal ang ulo nito sa balikat ng lalaki. Ang mga mata ay namumula sa kunwaring pag-iyak, ngunit may isang madilim na ningning sa kanyang mga sulyap na tanging si Mariposa lamang ang nakakakita. Ang isang kamay ni Monica ay nakahawak sa kanyang tiyan. Ang bahaging iyon ng katawan na ayon sa kanya ay nawalan ng buhay dahil sa pagtulak ni Mariposa sa kanya sa hagdanan. Marcelo, please, baka saktan pa niya ako ulit. Bulong ni Monica sa tinig na tila huni ng isang sugatang ibon. Ngunit para kay Mariposa, iyon ay ang tawa ng isang mananalo. I can't believe she would do this. Akala ko ba, mahal niya ang mga bata? But she tried to kill our baby, Marcelo. She's a monster. You heard her, Mariposa. Get out. Muling bulyaw ni Marcelo. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Monica. Tila pinoprotektahan ang isang mamahaling hiyas laban sa isang mapanganib na hayop. Huwag mo nang hintayin na kalad ka rin pa kita palabas ng gate na ito. Ang lahat ng gamit mo ay nasa labas na. Doon ka nararapat, sa putikan kung saan ka nanggaling. Ang bawat salita ay parang isang sampal na hindi tumatama sa pisngi kundi sa mismong kaluluwa. Ang pangungutya sa kanyang pinagmulan, ang paghamak sa kanyang kahirapan ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Tumingin si Mariposa sa itaas ng hagdanan, kung saan nakasilip ang tatlong bata. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Rico, Bianca at Jojo. Ang mga batang dati ay tumatakbo sa kanyang mga bisig tuwing sila ay may bangungot. Ang mga batang natuto nang muling tumawa dahil sa kanyang mga kwento ay nakatingin ngayon sa kanya na tila siya ay isang estranghero, isang kriminal. Ang sakit na nararamdaman ni Mariposa ay hindi na mailabas ng luha. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo. Ang kanyang buong katawan ay tila naging bato. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay nagdadala ng isang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang kailan kailangang magdusa ng isang tapat na puso para sa mga pagkakamaling hindi naman niya ginawa? Dahan-dahang tumalikod si Mariposa. Ang bawat hakbang niya palayo sa gitna ng mansyon ay tila paghakbang sa isang madilim na hukay. Hindi na niya nilingon ang manikang naiwan sa sahig. Ang amoy ng masarap na hapunan,
na niluto niya kanina. Ang paboritong adobo ni Marcelo ay tila naging amoy ng isang lamay. Nang makarating siya sa malaking pinto, bumungad sa kanya ang hagupit ng ulan sa labas. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang paghihinagpis. Ang malakas na tunog ng ulan na tumatama sa mga dahon ng halaman ay parang libu-libong tinig na nanunumbat. Lumabas siya ng walang payong, hinahayaan ang bawat patak ng malamig na tubig na humalo sa kanyang pawis at sa huling bakas ng kanyang pag-asa. Mula sa malayo, nakita niya ang kanyang lumang maleta na nakahandusay sa basang lupa, malapit sa gate ng John Gian. Ang maletang yon ang tanging saksi sa kanyang mga pangarap nang una siyang tumapak sa Cebu. Ngayon, ito ay simbolo na lamang ng kanyang pagkatalo. Isang tanong ang pilit na kumakawala sa kanyang mga labi habang nilalakad ang maputik na daan. Bakit ang pag-ibig, kapag hinaluan ng pagdududa, ay mas nakamamatay kaysa sa anumang lason? Napatigil si Mariposa nang marinig ang pagtunog ng malaking gate na nagsasara sa kanyang likuran. Ang tunog ng bakal na naglalapat ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang nakaraan. Sa gitna ng dilim at lamig, wala siyang ibang kasama kundi ang sariling anino na unti-unting nilalamon ng gabi. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang maliit na bagay na hindi alam ni Marcelo. Sa loob ng maletang yon, nakatago ang isang lihim na maaaring magpabagsak sa buong mundo ni Monica. Isang lihim na hindi pa handang ilabas ni Mariposa dahil ang kanyang sugatang puso ay naghahanap pa ng lakas upang muling tumibok. Saan nga ba dadalhin ng tadhana ang isang babaeng nawalan na ng lahat, maliban sa kanyang katotohanan? Ang mansyon ay tila naging isang malaking kabaong na gawa sa semento at ginto mula nang lumisan si Mariposa. Wala na ang masiglang yabag ng mga paa sa pasilyo, wala na ang mahinang himig ng mga awiting Tagalog na nagmumula sa kusina. At higit sa lahat, wala na ang halimuyak ng bagong luto na tila yumayakap sa bawat sulok ng bahay tuwing dapit hapon. Sa gitna ng malawak na hapagkainan, nakaupo si Marcelo habang pinagmamasdan ang kanyang 3 anak. Ang pagkaing nakahain sa harap nila ay nagmula sa isang mamahaling restaurant sa lungsod. Isang pagtatangka ni Monica na punan ng pagkukulang sa kusina. Ngunit ang mga bata ay tila walang gana. Si Rico ay nakatitig lamang sa kanyang plato. Si Bianca ay tahimik na pinaglalaruan ng kanyang tinidor. At si Jojo, ang pinakabata, ay may bakas pa ng tuyong luha sa kanyang mga pisngi. Eat your food, kids. Masarap yan. Galing pa yan sa pinakasikat na catering sa Cebu. Wika ni Monica habang maingat na hinihiwa ang kanyang steak. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na tila asukal. Ngunit para sa mga bata, ito ay kasing pait ng apdo. Huwag niyo nang isipin ang babaeng yun. Masama siyang tao, di ba Marcelo? Hindi sumagot si Marcelo. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa bakanting upuan sa dulo ng mesa, kung saan madalas na nakatayo si Mariposa upang siguraduhing sapat ang pagkain ng lahat. May isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Dapat ay panatag ang kanyang loob dahil wala na ang panganib sa kanyang pamilya. Ngunit bakit tila mas lalong naging mapanganib ang katahimikan sa loob ng kanyang tahanan? I want the sinigang. Biglang bulong ni Jojo. Ang kanyang maliit na boses ay bumasag sa katahimikan ng silid. Gusto ko yung sinigang ni Nanay Mariposa, yung may bayabas at maraming kangkong. Nagbago ang timpla ng mukha ni Monica. Ibinaba niya ang kanyang kutsara ng may diin, sapat na upang lumikha ng tunog na nagpatahimik sa buong paligid. Jojo, stop calling her nanay. She's just a maid. At ang sinigang na sinasabi mo, marumi yon. Puno ng mikrobyo ang luto ng babaeng yon. Hindi totoo yan. Sigaw ni Rico, ang panganay, habang tumatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal na niyang kinikimkim. Masarap magluto si Mariposa dahil mahal niya kami. Hindi katulad mo, puro ka lang order. You don't know anything about us. Rico, sit down. Utos ni Marcelo
Ang boses ay seryoso, ngunit may halong pagod. No, Papa. Simula nang umalis si Mariposa, naging parang hotel na itong bahay natin. Walang init, walang pagmamahal. Patuloy ni Rico bago tumakbo pa itaas sa kanyang silid. Sumunod naman si Bianca na umiiyak, habang si Jojo ay naiwang nakayuko. Ang maliliit na kamay ay nakakapit sa gilid ng mesa. Naiwan sina Marcelo at Monica sa gitna ng tensyon. Huminga ng malalim si Monica at hinawakan ang kamay ni Marcelo. See? Ganyang kalakas ang impluwensya ng babaeng yon. Nilalason niya ang isipan ng mga anak mo. Mabuti na lang at napaalis natin siya bago pa lumala ang lahat. Tumango si Marcelo, ngunit ang kanyang isipan ay lumipad patungo sa kusina. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad patungo sa silid na yon. Ang kaharian ni Mariposa sa loob ng 6 na buwan. Doon, sinalubong siya ng amoy ng malinis na mga kagamitan. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Sa ibabaw ng kalan, may isang maliit na kaldero. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang huling luto ni Mariposa bago ito pinalayas. Isang espesyal na arroz caldo na nilagyan ng maraming luya at toasted garlic. Ito ang laging niluluto ni Mariposa tuwing nararamdaman niyang pagod si Marcelo mula sa John Gien. Kumuha ng kutsara si Marcelo at tinikman ang malamig na sabaw. Sa bawat higop, tila bumabalik ang mga alaala ng mga gabing tahimik. Siyang pinagsisilbihan ni Mariposa nang walang reklamo. Ang lasa ng pag-ibig at malasakit ay nanunuot sa kanyang lalamunan. Isang katotohanang pilit niyang itinatanggi sa harap ni Monica. Binuksan niya ito at nakita ang mga sulat kamay ni Mariposa. Hindi ito tungkol sa sweldo o mga bayarin. Ito ay listahan ng mga paboritong pagkain ng bawat anak niya, ang mga gamot na bawal sa kanila, at ang mga oras kung kailan sila dapat painumin ng gatas. Sa huling pahina, may nakasulat na maikling panalangin. Panginoon, bantayan mo po ang pamilyang ito. Huwag mo pong hayaang mabalot sila ng lungkot. Naramdaman ni Marcelo ang isang mabilis na pintig sa kanyang sentido. Kung talagang masamang tao si Mariposa, bakit ang tanging iniwan niya ay puro kabutihan at pag-aalaga? Bumalik siya sa dining room at nakita si Monica na may kausap sa telepono. Ang boses nito ay matalim at tila may kaaway. I don't care about the price. Basta siguraduhin mong hindi siya makakabalik dito sa Cebu. Get her out of the way. Nang mapansin ni Monica si Marcelo, mabilis niyang pinatay ang tawag at nagpanggap na nag-aayos ng buhok. Oh Marcelo, I was just checking on the wedding preparations. Tinitigan ni Marcelo ang babaeng balak niyang pakasalan. Sa unang pagkakataon, parang nakakita siya ng isang estranghero sa harap niya. Who were you talking to, Monica? Wala, dear. Just the florist, sagot ni Monica. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretsyo. Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Marcelo. Ang halimuyak ng sinigang na hinahanap ni Jojo ay tila naging isang multo na naglalakad sa kanyang panaginip. Ngunit may isang mas malaking tanong na bumabagabag sa kanya. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto ng silid ni Jojo. Sinundan niya ang tunog at nakita ang kanyang bunsong anak na may hawak na isang lumang tape recorder. Pinindot ni Jojo ang play at lumabas ang boses ni Mariposa na nagkukuwento ng isang alamat bago matulog. Minsan ang katotohanan ay parang amoy ng sinigang. Wika ng boses ni Mariposa sa tape. Kahit gaano mo itago, aalingasaw at aalingasaw pa rin ito hanggang sa mahanap nito ang daan patungo sa puso mo. Napatigil si Marcelo sa pintuan. Ang mga salitang yon ay tila isang babala. Anong katotohanan nga ba ang pilit na itinatago ni Monica sa likod ng kanyang mga matatamis na salita? At sino ang misteryosong tao sa kabilang linya ng telepono? Isang lihim na dokumento ang nakita ni Marcelo na nakaipit sa ilalim ng kama ni Jojo. Isang reseta ng gamot na hindi para sa buntis, kundi para sa isang taong nagpapanggap lamang. Ang bawat hakbang ni Marcelo sa malawak na hardin ng mansyon ay tila paglakad sa isang alaala na pilit niyang binubura
ngunit mas lalong tumitingkad. Ang mga rosas na dati ay lantutay ay masiglang nakabukadkad ngayon, isang pamana ng matiyagang pag-aalaga ni Mariposa. Ngunit para kay Monica, ang bawat talulot ng mga bulaklak na ito ay tila mga mata na nagmamasid sa kanyang bawat pagkakamali. Don't be so naive, Marcelo. Hindi mo ba napapansin? Ang mga bata, ang mga halaman, pati na ikaw, lahat kayo ay tila naging sunod-sunuran sa babaeng yon. Wika ni Monica habang dahan-dahang lumalapit kay Marcelo. Ang kanyang mga yapak ay hindi man lang lumilikha ng tunog sa damuhan. Huminto si Marcelo sa tapat ng isang puno ng nara. She just cared for them, Monica. I saw it with my own eyes. Iyon ang akala mo, dear. But I know her kind. Sa probinsya nila, sikat ang mga kwento tungkol sa mga anting-anting at gayuma. Patuloy ni Monica, ang kanyang boses ay tila isang banayad na lason na unti-unting pumapasok sa isipan ng lalaki. Bakit mo sa tingin mo gustong-gusto ng mga bata ang luto niya? Bakit tila hindi sila mapakali kapag wala siya? It's not love, Marcelo. It's obsession. Ginamitan niya kayo ng kung anong herbal concoctions para makuha ang loob niyo. Sa di kalayuan, nakatayo si Lolo Ben, ang matandang hardinero na nakikinig sa usapan. Hindi niya mapigilang mapahawak ng mahigpit sa kanyang gunting na panghalamanan. Hindi po totoo yan, Senyor Marcelo. Biglang sabat ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa katandaan at sa pagtatanggol sa katotohanan. Si Mariposa ay busilak ang puso. Ang tanging gayuma na ginamit niya ay ang kanyang sipag at dasal. Mabilis na lumingon si Monica kay Lolo Ben, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Tumahimik ka, matanda. Huwag kang makisali sa usapan ng mga may-ari ng mansyong ito kung ayaw mong sumunod sa babaeng yon sa kalsada. Yumuko si Lolo Ben. Ngunit bago siya umalis, Senyor, tignan niyo po ang maliit na pula ng katuray sa gilid ng bakod. Muntik na yang mamatay, pero gabi-gabing kinakausap ni Mariposa, yan habang dinidilig ng kanyang sariling luha. Ang lason ay wala sa lupa, kundi nasa dila ng mga taong gustong manira. Nang makaalis ang matanda, lalong naging agresibo si Monica sa kanyang panlilinlang. See? Pati ang mga tauhan mo ay napaikot na niya. This is dangerous, Marcelo. I found something in her room yesterday. Something she forgot to take with her. Hinila ni Monica si Marcelo patungo sa dating silid ni Mariposa. Isang maliit at payak na silid na ngayon ay tila ba nababalot ng isang madilim na misteryo. Sa ibabaw ng maliit na mesa, may nakalagay na isang maitim na bote na may lamang mga tuyong dahon at isang likidong kulay tsokolate. Ano ito? Tanong ni Marcelo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. I asked a specialist, Marcelo. Sabi niya, ito ay isang uri ng lason na dahan-dahang nagpapahina sa resistensya ng tao para maging dependent sa nagbibigay nito. Pagsisinungaling ni Monica nang walang kurap. Kaya ba lagi kang inaantok tuwing gabi pagkatapos mong uminom ng tsaa na gawa niya? She was drugging you, Marcelo. She wanted to control you and your wealth. Tinitigan ni Marcelo ang bote. Nagbalik sa kanyang alaala ang mga gabing dinalhan siya ni Mariposa ng mainit na tsaa habang siya ay nagtatrabaho sa kanyang opisina. Naalala niya ang malambot na boses ng babae. Inumin niyo po ito, senyor. Makakatulong po ito para gumaan ang pakiramdam niyo. Dati, ang mga salitang yon ay tila isang kalinga. Ngayon, dahil sa bulong ni Monica, ang kalingang yon ay nagmukhang isang malaking patibong. Ang tiwala ni Marcelo ay tila isang basong kristal na unti-unti nang nagkakaroon ng mga bitak. I can't believe this. Bulong ni Marcelo, ang kanyang mga kamay ay napakuyom. I trusted her with my children. And that was your mistake, dear. Pero huwag kang mag-alala, andito na ako. I will protect this family from people like her. Sabi ni Monica habang niyayakap ang braso ni Marcelo. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa balikat ng lalaki, itinatago ang isang mapanuyang ngiti. Ngunit sa kabila ng panlilinlang na ito,
May isang misteryong hindi maipaliwanag ni Monica. Sa loob ng boteng yon, sa pinakailalim ng mga dahon, may isang maliit na papel na nakatiklop. Nang dahan-dahang kinuha ito ni Marcelo nang hindi napapansin ni Monica, nakita niya ang isang petsa at isang pangalan ng botika sa lungsod. Ang pangalan sa reseta ay hindi kay Mariposa. Ito ay nakapangalan sa isang tao na hinding-hindi sana nandoon sa silid na yon. Isang pangalan na naging sanhi ng panlalamig ng buong katawan ni Marcelo. Sino ang tunay na may-ari ng boteng ito? At bakit ang petsa sa reseta ay 3 araw bago pa man dumating si Mariposa sa mansyon? Isang dangling mystery ang nabuo sa isipan ni Marcelo. Sa labas, ang langit ay muling nagdidilim. Tila nagbabadya ng isa pang bagyo na hihigit pa sa ulan at hangin. Ang lason ay nagsisimula nang kumalat, ngunit hindi sa paraang inaasahan ni Monica. Habang naglalakad palayo si Marcelo, narinig niya ang malakas na kalabog ng pinto ng silid ni Jojo. Ang bata ay nagkukulong at ayaw lumabas. Isang cliffhanger ang nag-iwan ng katanungan sa lahat. Ano ang nakita ni Jojo sa ilalim ng mesa ni Monica na nagpabago sa tingin niya sa kanyang magiging bagong ina? Magkakaanak na tayo, Marcelo. Isang biyaya ito sa gitna ng lahat ng gulo na idinulot ng babaeng yon. Ang mga salitang ito ni Monica ay tila isang mabigat na tanikala na biglang pumatong sa mga balikat ni Marcelo. Sa gitna ng marangyang hapunan, kung saan ang bawat pinggan ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier, ang balita ng pagbubuntis ay dapat sanang magdala ng kagalakan. Ngunit para kay Marcelo, ang pakiramdam na ito ay mas malapit sa isang hatol kaysa sa isang regalo. Tumingin si Marcelo kay Monica. Nakasuot ang babae ng isang hapit na damit na kulay pula. Ang kanyang mukha ay puno ng ningning ng tagumpay. Sigurado ka ba, Monica? Kakaalis lang ni Mariposa at ang mga bata, hindi pa sila handa. Mahinahong tanong ni Marcelo, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa baso ng tubig. Bakit, Marcelo? Hindi ka ba masaya? Isang bagong buhay ito. Isang pagkakataon para maging buo muli ang pamilya natin. Sagot ni Monica. Ang kanyang boses ay tumataas ng bahagya, sapat na upang marinig ng mga bata sa kabilang dulo ng mesa. O baka naman, mas mahalaga pa rin sa iyo ang damdamin ng katulong na yon kaysa sa sarili mong dugo at laman? Sa sandaling iyon, ang 3 bata ay sabay-sabay na binitawan ang kanilang mga kubyertos. Ang tunog ng bakal na tumatama sa porselana ay tila isang hudyat ng digmaan. Si Rico ay tumayo. Ang kanyang mukha ay maputla sa galit. Hindi namin kailangan ng bagong kapatid. Kung ikaw ang magiging ina, you're just using that baby to stay here. Sigaw ng binatilyo bago tumakbo palabas ng silid. Naiwan ang katahimikan na kasing bigat ng isang baha. Napayuko si Marcelo, nararamdaman ang bawat pintig ng kanyang puso na tila humihingi ng saklolo. Ang utang na loob niya kay Monica, ang pananatili nito sa tabi niya noong mamatay ang kanyang asawa, ay tila naging isang bilangguan. I will marry you, Monica. Bulong ni Marcelo, ang boses ay walang kabuhay-buhay. Kung totoo ang sinasabi mo, hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko ng walang pangalan. Pero kailangan nating magpatingin sa espesyalista, sa doktor na kakilala ko. Saglit na napatigil si Monica. Ang kanyang mga mata ay kumurap ng mabilis. Isang senyales ng takot na agad din niyang itinago. Of course, dear. Pero alam mo namang masela ng pagbubuntis ko dahil sa pagbagsak ko sa hagdan. My own doctor is already taking care of me. Pagkatapos ng hapunan, nagtungo si Marcelo sa laundry room, isang lugar na bihira niyang puntahan. Doon, nakita niya ang isang basket ng mga labada na hindi pa natatapos ni Mariposa bago siya pinalayas. Ito ay isang maliit na medyas ng sanggol, kulay puti at gawa sa malambot na lana. Sinimulan itong tahiin ni Mariposa ng may pagmamahal. May isang maliit na burda ng bulaklak sa gilid nito.
Naalala ni Marcelo ang isang gabi kung kailan tinanong siya ni Mariposa kung gusto pa ba niyang magkaanak muli. Ang sagot ni Marcelo noon ay, hindi na. Ngunit ang medyas na ito ay patunay na nangarap si Mariposa ng kaligayahan para sa kanya, hindi para sa sarili nito. Habang hinahawakan ni Marcelo ang maliit na medyas, narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto sa likod ng mansyon. Lumapit siya sa bintana at nakita si Monica na mabilis na naglalakad patungo sa dilim ng hardin, malapit sa gate kung saan kinukuha ang mga basura. May isang lalaking estranghero na naghihintay doon. Ang lalaki ay nakasuot ng jacket na may hood. Itinago ang kanyang mukha. Narinig ni Marcelo ang bulungan sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nasaan na ang kailangan ko? Tanong ng lalaki. Ang boses ay paos at tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Heto ang pera. Siguraduhin mo lang na ang medical records na ibibigay mo ay magpapatunay na 3 buwan na akong buntis. Mabilis na sabi ni Monica. Ang kanyang boses ay puno ng kaba at pait. At ang mga test results, kailangan magmukhang totoo ang lahat. Marcelo is starting to doubt me. Huwag kang mag-alala, ma'am. Basta may bayad, pati ang langit ay gagawan ko ng paraan para magmukhang impyerno. Sagot ng lalaki bago mabilis na naglaho sa dilim. Naramdaman ni Marcelo ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang maliit na medyas na hawak niya ay tila naging kasing bigat ng isang bato. Ang lason na binubulong ni Monica ay hindi pala galing sa bote ni Mariposa, kundi mula sa mismong kaluluwa ng babaeng balak niyang pakasalan. Isang dangling mystery ang nabuo sa isipan ni Marcelo. Sino ang lalaking iyon? At bakit tila pamilyar ang boses nito sa mga tauhan na nagtatrabaho sa kanyang sariling Jonjian? Cliffhanger. Habang pabalik si Marcelo sa loob ng mansyon, nakita niya ang tablet ni Jojo na naiwan sa sofa. Ang screen ay nakabukas at nagpapakita ng isang video clip, hindi ang video ng hagdanan, kundi isang recording ng usapan ni Monica at ng isang doktor sa telepono. Isang pangungusap ang narinig ni Marcelo na nagpasinghap sa kanya. The real baby died 2 years ago, Monica. Stop pretending. Anong sanggol ang tinutukoy ng doktor? At ano ang tunay na nangyari sa nakaraan ni Monica na hinding-hindi alam ni Marcelo? Magnanakaw. Hindi lang siya mamamatay tao, isa rin siyang hamak na magnanakaw. Ang matinis na sigaw ni Monica ay bumasag sa katahimikan ng umaga sa mansyon, tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa hangin. Nakatayo siya sa gitna ng salas. Ang kanyang mga kamay ay nakaturo sa bakanteng kwarto ni Mariposa, habang ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa sa kunwaring galit. Sa kanyang harapan, nakatayo si Marcelo na may hawak na tasa ng kape. Ang usok na nagmumula sa tasa ay dahan-dahang humahalo sa malamig na simoy ng hangin, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa naghihisteryang babae. Ano na namang gulo ito, Monica? Sino ang tinutukoy mo? Sino pa ba? Ang paborito mong katulong, ang kwintas ni Isabel, ang gintong kwintas na may pendant na brilyante. Wala na sa vault, Marcelo. Nawawala ang tanging alaala ng yumaong asawa mo. Ang boses ni Monica ay puno ng pait. Bawat salita ay idinisenyo upang pukawin ang natutulog na puot sa puso ni Marcelo para sa kanyang namayapang asawa. Naramdaman ni Marcelo ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ang kwintas na iyon ay hindi lamang alahas. Iyon ang huling bagay na hinawakan ni Isabel bago ito pumanaw. Agad na bumalik sa kanyang alaala ang imahe ni Mariposa noong nakaraang buwan. Nakita niya ang babae na maingat na pinupunasan ng salamin ng vault. Ang kanyang mga kilos ay puno ng paggalang na tila ba humahawak siya sa isang sagradong relic. Naalala ni Marcelo ang sinabi ni Mariposa noon. Ang mga alaala po, senyor, ay hindi ginto. Nasa puso po yan. Pero ang ginto, dapat iniingatan para sa mga bata. Paano ito magagawa ng isang babaeng gabi-gabing
nagdarasal sa harap ng altar. Ang imahe ng banal na mariposa ay pilit na binubura ng akusasyon ni Monica. Hinalughog ko na ang buong bahay, Marcelo. At alam mo ba kung saan ko nahanap ang lalagyan? Hinila ni Monica si Marcelo patungo sa silid ng mga kasambahay. Sa ilalim ng katreng kawayan na dating tinutulugan ni Mariposa, may isang punit na telang sako. Doon, nakalabas ang isang maliit na pelus na kahon. Nang buksan ni Marcelo ang kahon, ang kinang ng brilyante ay tila nanunuya sa kanya. Naroon ang kwintas ni Isabel, nakatago sa gitna ng mga lumang kagamitan ni Mariposa. Ang bawat hibla ng ginto ay tila mga galamay na sumasakal sa huling bakas ng tiwala ni Marcelo. Ang kanyang lalamunan ay natuyo. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang hawak ang alahas. Ang sakit ng pagkakaloko ay mas matindi pa kaysa sa pisikal na sugat. Tila ba pinagtaksilan siyang muli ng taong akala niya ay magliligtas sa kanyang pamilya. Ngunit bago pa man makapag-isip ng malalim si Marcelo, mabilis na inagaw ni Monica ang papel. Tignan mo, balak pa niyang ibenta ang lahat. Mabuti na lang at nahanap ko ito bago pa niya tuluyang manakaw ang dangal ng pamilyang ito. Sa gitna ng tensyon, pumasok si Jojo sa silid. Ang bata ay may hawak na isang piraso ng basahan. Ang basahang laging ginagamit ni Mariposa sa paglilinis. Papa, hindi po kinuha ni Nanay Mariposa yan. Bulong ng bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan na tila tanging ang mga bata lamang ang nakakakita sa dilim. Nakita ko po si Tita Monica na pumasok dito kagabi nung tulog na kayo. May dala siyang box. Lumingon si Monica kay Jojo. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging biktima patungo sa isang malupit na kaaway. Jojo, nananaginip ka lang. Huwag kang magsinungaling para sa babaeng yun. Ang kanyang boses ay naging matalim na tila isang latigo. Tumingin si Marcelo mula kay Monica, patungo sa kanyang anak, at pabalik sa kwintas. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala. Ang lason na ipinapakain ni Monica sa kanyang isipan ay unti-unti nang nilalabanan ng katotohanang ibinubulong ng kanyang bunsong anak. Isang dangling mystery ang naiwan ng mapansin ni Marcelo, ang isang maliit na pulang marka sa braso ni Monica. Isang pasa na tila galing sa isang mahigpit na pagkakahawak. Hindi ito pasa mula sa pagkahulog sa hagdan. Ito ay sariwa pa. Cliffhanger. Habang paalis si Monica sa silid upang itago ang kwintas, isang tawag ang dumating sa landline ng mansyon. Sinagot ito ni Marcelo. Ang boses sa kabilang linya ay isang pulis mula sa kabilang bayan. Senyor Marcelo, may natagpuan kaming babae sa gilid ng kalsada. Bugbog sarado at walang malay. Ang tanging bitbit niya ay isang maliit na Biblia at isang sulat na nakapangalan sa inyo. Siya po ba ang katulong ninyong si Mariposa? Nabitawan ni Marcelo ang telepono. Ang tunog ng pagkakalaglag ng handset sa sahig ay tila isang malakas na pagsabog sa gitna ng kanyang naguguluhang mundo. Sino ang gumawa nito kay Mariposa? At ano ang nakasulat sa lihim na huling mensahe ng babaeng kanyang itinaboy? Hindi mo na siya kailangang puntahan, Marcelo. Hayaan mo na siyang mamatay sa kalsada kung yun ang nararapat sa isang magnanakaw. Ang matalim na tinig ni Monica ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng mansyon. Tila isang lason na pilit kumakapit sa bawat hininga ni Marcelo. Nakatayo ang babae sa harap ng pinto, nakapamaywang habang ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang takot na hindi niya maikubli. Ang takot na ang biktima niya ay muling makapagsalita. Sa mga sandaling iyon, tila nawalan ng pandinig si Marcelo sa ingay ng paligid. Ang kanyang pansin ay nakatuon sa isang maliit na panyo na kulay asul na hawak niya sa kanyang nanginginig na kamay. Ito ang panyong naiwan ni Mariposa sa tabi ng florera noong huling gabi nito sa bahay. Ang panyo ay amoy sampagita at malinis na labada. Ang halimuyak na naging tanging pampakalma ni Marcelo
sa gitna ng kanyang mga bangungot. Habang isinisigaw ni Monica ang kanyang puot, dahan-dahang hinaplos ni Marcelo ang sulsing gawa ni Mariposa sa gilid ng tela. Isang tahimik na saksi ng pagtitiyaga at malasakit na pilit niyang tinalikuran. Naramdaman ni Marcelo ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa kanyang budhi. Ang imahe ni Mariposa, na duguan at walang malay sa gilid ng kalsada, ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na humihiwa sa kanyang puso. Paano niya nagawang itapon ang babaeng nag-alay ng buhay para sa kanyang mga anak sa gitna ng unos? Ang kanyang mga tuhod ay tila manghihina, ngunit ang galit sa sarili ang nagbigay sa kanya ng lakas upang tumayo ng tuwid. Umalis ka sa dadaan ko, Monica. Mahinahon ngunit mariing sabi ni Marcelo. Ang kanyang boses ay malamig, kasing lamig ng hanging nagbabadya ng panibagong bagyo. Marcelo, isipin mo ang baby. Mapapahamak ako sa stress na binibigay mo. Sigaw ni Monica. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan na tila ba ito ay isang proteksyon laban sa katotohanan. Magpapakasal na tayo sa susunod na linggo. Bakit mo pa bibisitahin ang basurang yon? Hindi na lumingon si Marcelo. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila mga hakbang ng isang taong nagigising mula sa isang mahabang pagkakaidlip. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa ospital sa bayan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Sa bawat segundong lumilipas, ang mukha ni Mariposa ay tila isang aninong sumasabay sa kanya sa dilim. Pagdating sa ospital, sinalubong siya ng amoy ng gamot at ang matamlay na liwanag ng mga puting bumbilya. Sa dulo ng koridor, nakita niya si Mariposa sa loob ng isang payak na silid. Ang babae ay tila isang maliit na ibong na balian ng pakpak sa ilalim ng puting kumot. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at ang kanyang mga labi ay putla at tuyo. Kahit walang malay, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit at lumang rosaryo. Ito ang rosaryong matagal nang nawawala ni Bianca, ang kanyang anak. Hindi ito ninakaw ni Mariposa. Itinago niya ito upang ayusin ang naputol na krus at balak sanang ibalik sa bata bilang sorpresa. Ang bawat butil ng rosaryo ay tila mga patak ng luha na nagpapaalala kay Marcelo kung gaano kalinis ang kaluluwa ng babaeng kanyang hinusgahan. Dahan-dahang lumapit si Marcelo at hinawakan ang malamig na kamay ni Mariposa. Patawarin mo ako, Mariposa. Bulong niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Nabulag ako ng sarili kong takot. Sa sandaling iyon, bahagyang gumalaw ang mga talukap ng mata ni Mariposa. Isang mahinang ungol ang kumawala sa kanyang mga labi, ngunit hindi siya nagising. Sa halip, isang maliit na bote ng gamot ang nahulog mula sa kanyang bulsa. Isang boteng kinuha ng mga pulis mula sa pinangyarihan ng pananakit. Kinuha ni Marcelo ang bote at tinitigan ang label nito. Ang kanyang buong katawan ay naging paralisado sa gulat. Ang boteng ito ay kaparehong-kapareho ng boteng ipinakita ni Monica sa kanya sa mansyon. Ang boteng tinawag ni Monica na lason. Ngunit may isang malaking pagkakaiba. Ang label sa boteng ito ay may pangalan ni Marcelo at ang nakasulat na gamot ay hindi herbal, kundi isang uri ng sedative na ginagamit upang patulugin ang isang tao ng matagal. Isang dangling mystery ang sumagi sa kanyang isipan. Kung ang boteng ito ay nasa bulsa ni Mariposa, ibig bang sabihin ay tinangkan niyang iligtas si Marcelo mula sa pagkalason? O ito ba ang ebidensyang nais itago ng mga taong bumugbog sa kanya? Cliffhanger. Habang tinitignan ni Marcelo ang bote, narinig niya ang mabilis na yabag ng mga paa sa labas ng silid. Bumukas ang pinto at pumasok si Monica, hingal na hingal at may dalang isang bagong dokumento. Ngunit bago pa makapagsalita si Monica,
Napansin ni Marcelo ang isang bagay sa loob ng nakabukas na bag ng babae. Isang hiringgilya at isang maliit na vial na may kulay tsokolate na likido, eksaktong katulad ng nasa loob ng bote ni Mariposa. Marcelo, kailangan nating umalis. May kumakalat na balita na ang babaeng ito ay may nakakahawang sakit. Hingal na, sabi ni Monica, habang pilit na kinukuha ang braso ni Marcelo. Tumingin si Marcelo kay Monica, pagkatapos ay sa bote sa kanyang kamay, at huli ay sa sugatang mukha ni Mariposa. Sa unang pagkakataon, ang lahat ng pagdududa ay naglaho at pinalitan ng isang nakapanlulumong katotohanan. Sino ba talaga ang tunay na halimaw sa loob ng kanyang tahanan? Ang dugo sa hagdanan na yon, Marcelo. Iyon ang huling bakas ng anak natin na kinuha ng halimaw na yan. Bakit mo pa siya tinitignan ng ganyan? Ang boses ni Monica ay gumaralgal sa loob ng maliit na silid ng ospital, tila isang biolin na pilit pinatutugtog kahit sintonado. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit sa braso ni Marcelo. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa mamahaling tela ng barong ng lalaki. Ngunit si Marcelo ay nananatiling estatwa sa gilid ng kama ni Mariposa. Ang kanyang paningin ay nakapako sa bawat pasa sa mukha ng dalaga, mga sugat na mas mapula at mas totoo kaysa sa anumang luhang pumatak mula sa mga mata ni Monica. Sa isipan ni Marcelo, tila bumalik ang pelikula ng nakaraang linggo, ang madugong tagpo sa hagdanan ng mansyon. Naalala niya ang malakas na kalabog ng katawan ni Monica na gumulong pababa, ang pagsabog ng pulang likido sa puting marmol, at ang boses ni Mariposa na nagsusumamo. Hindi ko po siya tinulak, senyor. Maniwala po kayo. Siya ang humila sa akin. Noong oras na yon, ang galit ni Marcelo ay parang isang bulkan na tumakbo sa kanyang mga ugat, nilalamon ng anumang luhika. Ang nakita lang niya ay ang dugo at ang pagkawala ng kanyang pangarap na magkaanak muli. Ngunit ngayon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng ospital, ang bawat detalye ng aksidenteng iyon ay nagsisimulang magkaroon ng lamat. Ang sugat na ito? Bulong ni Marcelo, ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hindi ito sugat ng nanunulak, ito ay sugat ng taong hinila. Biglang binitawan ni Monica ang braso ni Marcelo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng pader ng ospital. Ano bang sinasabi mo, Marcelo? Stress lang yan. You're overthinking because of guilt. Halika na. Kailangan nating ayusin ang schedule ng kasal natin. Anong kasal, Monica? Lumingon si Marcelo at sa unang pagkakataon, nakita ni Monica ang apoy ng katotohanan sa mga mata ng lalaki. Ang dugo sa hagdanan. Bakit amoy gamot? Bakit amoy katulad ng likidong nasa loob ng bag mo ngayon? Sa gitna ng tensyon, ang pinto ng silid ay dahan-dahang bumukas. Pumasok si Lolo Ben. Bitbit ang isang maliit na supot ng plastik. Ang matanda ay tila lumiliit sa takot, ngunit ang kanyang mga mata ay determinadong harapin ang unos. Senyor, patawarin niyo po ako kung ngayon lang ako nagsalita. Panimula ng matanda, ang kanyang tinig ay nanginginig sa bawat salita. Noong araw na mahulog si Ma'am Monica sa hagdan, nakita ko po ang lahat mula sa hardin. Nakita ko po kung paano niya hinawakan ang kamay ni Mariposa at kusa siyang tumalon habang sumisigaw. Magsinungaling ka, matanda. Binayaran ka ba ng babaeng yan? Sigaw ni Monica. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang boses ay naging kasing talim ng isang palakol na pilit pumuputol sa katotohanan. Inilabas ni Lolo Ben ang laman ng supot. Ito ay ang basahan na ginamit ni Mariposa sa paglilinis ng hagdanan matapos ang insidente. Isang basahang itinago ni Lolo Ben dahil sa kutob na may mali. Ito po ang basahan, senyor. Hindi po ito amoy dugo. Amoy tina po ito na ginagamit sa mga pelikula. At ito po, iniabot ni Lolo Ben ang isang maliit na resibo na nakuha niya sa basurahan ni Monica. Resibo po ito ng pagbili ng pikeng dugo at mga gamot na pampatulog. Naramdaman ni Marcelo ang isang matinding pagsabog
sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat kasinungalingan ni Monica ay tila mga pako na isa-isang tinatanggal mula sa kanyang mga mata. Ang madugong hagdan na naging batayan ng kanyang puot kay Mariposa ay isa lamang palapag ng isang malaking entablado kung saan siya ang naging pinakaunang biktima ng panluloko. Dahan-dahang humakbang si Marcelo patungo kay Monica. Ang bawat yapak niya ay tila isang hatol na nagpapayanig sa sahig ng ospital. Ang baby Monica, ang anak na sinasabi mong nawala. Nasaan ang medical report mula sa isang tunay na doktor? Marcelo, please, ginawa ko lang yon dahil mahal kita. Ayaw kitang mawala. Pagmamakaawa ni Monica, ang kanyang mga luha ay bumabaha na ngayon, ngunit wala na itong epekto sa lalaking nasa harap niya. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang tiyan. Isang huling pagtatangka na gamitin ang pagbubuntis bilang panangga. Isang dangling mystery ang lumitaw nang biglang pumasok ang isang doktor na may dalang mga resulta ng pagsusuri. Mr. Marcelo, we've completed the test on Miss Monica as you requested earlier through our online portal. Tumingin ang doktor kay Monica nang may pagtataka. But I think there's a misunderstanding. According to these results, Miss Monica is not and has never been pregnant in the last few months. In fact, she has a condition that makes it impossible for her to conceive. Naging bingi ang paligid ni Marcelo. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang paghinga ni Mariposa sa kama. Ang babaeng dumanas ng impyerno para sa isang kasinungalingang itinanim ng babaeng balak niyang pakasalan. Ang bawat pasa ni Mariposa ay tila mga bibig na sumisigaw ng katarungan. Cliffhanger. Habang pilit na pinalalabas ni Marcelo si Monica sa silid, isang pulis ang lumapit sa kanila. Senyor Marcelo, may panibago kaming impormasyon. Ang mga lalaking bumugbog kay Mariposa sa kalsada ay nahuli na namin. At ayon sa kanila, may isang babaeng nag-utos sa kanila na tapusin ang trabaho para hindi na makapagsalita ang biktima. Lumingon ang pulis kay Monica at naglabas ng posas. Ma'am Monica, sumama po kayo sa amin. Ngunit bago pa madampot ng pulis si Monica, isang matalim na tawa ang kumawala sa mga labi ng babae. Isang tawa na puno ng desperasyon at baliw na galit. Kung hindi mo ako mapapatawad, Marcelo, sisiguraduhin kong walang matitira sa inyo. Isang maliit na remote control ang inilabas ni Monica mula sa kanyang bulsa. Isang remote control na konektado sa isang bagay na itinago niya sa loob ng mansyon kung saan naroon ang 3 anak ni Marcelo. Anong panganib ang naghihintay sa mga bata sa gitna ng katahimikan ng mansyon? At makakaabot ba si Marcelo bago mahuli ang lahat? Ang dumi mo na, Mariposa. Hindi lang sa putik ng kalsada, kundi sa putik ng iyong dangal na kinaladkad sa lungsod. Ang boses ng isang kapitbahay sa kanilang maliit na baryo ay parang isang matalim na aspile na itinusok sa pusong pagod na. Nakatayo si Mariposa sa ilalim ng matandang puno ng nara. Ang kanyang mga paa ay nakabaon sa malambot at madikit na putik na dulot ng walang tigil na ulan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng ningning at pangarap, ay tila mga tuyong balon na wala nang mailabas na luha. Pagkatapos niyang lumabas ng ospital, pinili ng kanyang kapatid na iuwi na siya sa kanilang probinsya, layo sa mansyon, layo sa sakit, at layo kay Marcelo. Ngunit ang katahimikan ng probinsya na kanyang inaasahan ay napalitan ng mapanirang bulong ng mga taong dati ay tinitingala siya. Ang balitang siya ay isang magnanakaw at mamamatay tao ay tila mas mabilis pang naglakbay kaysa sa kalesa. Sa bawat tingin ng mga dumadaan, nararamdaman ni Mariposa ang bigat ng isang hatol na hindi naman niya dapat pasanin. Ang putik na bumabalot sa kanyang mga binti ay tila simbolo ng kanyang buhay, marumi sa paningin ng iba. Kahit gaano pa kalinis ang kanyang kaluluwa, naramdaman ni Mariposa ang lamig ng hangin na tumatagos sa kanyang manipis na damit. Ang kanyang mga pasa ay nagsisimula ng maghilom. Ngunit ang mga sugat sa kanyang kalooban ay patuloy na nagdurugo
Sa tuwing naaalala niya ang mukha ni Marcelo nang itaboy siya nito. Inay, bakit kailangang maging ganito kahirap ang maging tapat? Bulong ni Mariposa, ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng ulan. Ginawa ko naman ang lahat. Minahal ko ang mga batang yon na parang akin. Pero bakit putik ang isinukli nila sa akin? Hindi sumagot si Aling Rosa. Sa halip ay mas sinigpitan nito ang hawak sa paa ng anak. Ang tunog ng tubig na tumatalsik sa lupa ay ang tanging sagot sa kanyang katanungan. Ang katahimikan ng ina ay mas masakit pa kaysa sa anumang sermon. Ito ay katahimikan ng isang magulang na nasasaktan para sa kanyang anak, ngunit walang kapangyarihang baguhin ang tadhana. Habang nangyayari ito sa baryo, sa kabilang dako ng Cebu, ang mansyon ni Marcelo ay binalot ng isang nakapanlulumong katahimikan matapos maaresto si Monica. Ang panganib na iniwan ng babae, isang tangke ng gas na sadyang binuksan sa kusina, ay mabilis na naagapan ni Marcelo bago pa man ito lumikha ng malaking trahedya. Ngunit ang pinsalang idinulot nito sa puso ng kanyang mga anak ay hindi basta-basta maghihilom. Nakatayo si Marcelo sa gitna ng kusina, tinitignan ang bakanteng espasyo kung saan laging nagluluto si Mariposa. Ang bawat gamit sa bahay ay tila sumisigaw ng pangalan ng babaeng kanyang minaltrato. Isang dangling mystery ang lumitaw nang lapitan siya ni Lolo Ben na may dalang isang lumang lata ng biskwit na nakuha sa ilalim ng kama ni Mariposa bago pa man ito linisin ng mga tauhan ni Monica. Senyor, ito po, nakatago ito sa pinakasulok ng kanyang silid. Wika ni Lolo Ben, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa tingin ko po, ito ang dahilan kung bakit gustong-gusto siyang patahimikin ni Ma'am Monica. Nang buksan ni Marcelo ang lata, hindi ginto o pera ang bumungad sa kanya. Naroon ang isang serye ng mga liham na hindi natapos ni Mariposa, mga liham na para sa kanya. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang isang piraso ng tape mula sa isang maliit na voice recorder. Nang i-play ni Marcelo ang tape, narinig niya ang boses ni Monica na nakikipag-usap sa isang hindi kilalang tao tungkol sa tunay na dahilan kung bakit namatay ang asawa ni Marcelo ilang taon na ang nakalilipas. Siguraduhin mong walang makakaalam na ako ang nagpalit ng gamot ni Isabel, sabi ng boses ni Monica sa tape. Isang maling tableta lang at magiging akin na ang lahat, si Marcelo, ang mansyon at ang yaman niya. Nabitawan ni Marcelo ang recorder. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Ang lason na pumatay sa kanyang asawa ay ang lason ding muntik ng pumatay sa kanya at kay Mariposa. Ang babaeng itinuring niyang tagapagligtas ay ang siya palang pumatay sa kanyang kaligayahan mula pa noong una. Cliffhanger. Sa gitna ng kanyang pagsisisi, isang malakas na katok ang narinig sa pinto ng mansyon. Isang batang lalaki mula sa baryo ni Mariposa ang dumating, hingal na hingal at may dalang masamang balita. Senyor Marcelo, si Ate Mariposa, hindi na po siya humihinga. Isinugod po siya sa klinika dahil sa sobrang taas ng lagnat at hindi na raw po nagigising. Naramdaman ni Marcelo ang paghinto ng kanyang mundo. Ang putik at luha na dumanas sa buhay ni Mariposa ay tila umabot na sa hangganan. Makakarating pa ba si Marcelo upang humingi ng kapatawaran? O ang huling hininga ni Mariposa ay magiging isang permanenteng latay sa kanyang budhi? Ang dumi mo na, Mariposa. Hindi lang sa putik ng kalsada, kundi sa putik ng iyong dangal na kinaladkad sa lungsod. Ang boses ng isang kapitbahay sa kanilang maliit na baryo ay parang isang matalim na aspil na itinusok sa pusong pagod na. Nakatayo si Mariposa sa ilalim ng matandang puno ng narra. Ang kanyang mga paa ay nakabaon sa malambot at madikit na putik na dulot ng walang tigil na ulan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng ningning at pangarap, ay tila mga tuyong balon na wala nang mailabas na luha. Pagkatapos niyang lumabas ng ospital,
Pinili ng kanyang kapatid na iuwi na siya sa kanilang probinsya, layo sa mansyon, layo sa sakit, at layo kay Marcelo. Ngunit ang katahimikan ng probinsya na kanyang inaasahan ay napalitan ng mapanirang bulong ng mga taong dati ay tinitingala siya. Ang balitang siya ay isang magnanakaw at mamamatay tao ay tila mas mabilis pang naglakbay kaysa sa kalesa. Sa bawat tingin ng mga dumadaan, nararamdaman ni Mariposa ang bigat ng isang hatol na hindi naman niya dapat pasanin. Ang putik na bumabalot sa kanyang mga binti ay tila simbolo ng kanyang buhay, marumi sa paningin ng iba, kahit gaano pa kalinis ang kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Mariposa ang lamig ng hangin na tumatagos sa kanyang manipis na damit. Ang kanyang mga pasa ay nagsisimula ng maghilom, ngunit ang mga sugat sa kanyang kalooban ay patuloy na nagdurugo sa tuwing naaalala niya ang mukha ni Marcelo nang itaboy siya nito. Ang bawat haplos ng magaspang na kamay ng ina ay tila isang dalangin ng pagtanggap, isang tahimik na pag-amin na kahit talikuran siya ng buong mundo, may isang tahanang laging handang kumupkop sa kanya. Inay, bakit kailangang maging ganito kahirap ang maging tapat? Bulong ni Mariposa. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng ulan. Ginawa ko naman ang lahat. Minahal ko ang mga batang yun na parang akin. Pero bakit putik ang isinukli nila sa akin? Hindi sumagot si Aling Rosa. Sa halip ay mas hinigpitan nito ang hawak sa paa ng anak. Ang tunog ng tubig na tumatalsik sa lupa ay ang tanging sagot sa kanyang katanungan. Ang katahimikan ng ina ay mas masakit pa kaysa sa anumang sermon. Ito ay katahimikan ng isang magulang na nasasaktan para sa kanyang anak, ngunit walang kapangyarihang baguhin ang tadhana. Habang nangyayari ito sa baryo, sa kabilang dako ng Cebu, ang mansyon ni Marcelo ay binalot ng isang nakapanlulumong katahimikan matapos maaresto si Monica. Ang panganib na iniwan ng babae, isang tangke ng gas na sadyang binuksan sa kusina, ay mabilis na naagapan ni Marcelo bago pa man ito lumikha ng malaking trahedya. Ngunit ang pinsalang idinulot nito sa puso ng kanyang mga anak ay hindi basta-basta maghihilom. Nakatayo si Marcelo sa gitna ng kusina, tinitignan ang bakanteng espasyo kung saan laging nagluluto si Mariposa. Ang bawat gamit sa bahay ay tila sumisigaw ng pangalan ng babaeng kanyang minaltrato. Isang dangling mystery ang lumitaw nang lapitan siya ni Lolo Ben na may dalang isang lumang lata ng biskwit na nakuha sa ilalim ng kama ni Mariposa bago pa man ito linisin ng mga tauhan ni Monica. Senyor, ito po, nakatago ito sa pinakasulok ng kanyang silid. Wika ni Lolo Ben, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa tingin ko po, ito ang dahilan kung bakit gustong-gusto siyang patahimikin ni Ma'am Monica. Nang buksan ni Marcelo ang lata, hindi ginto o pera ang bumungad sa kanya. Naroon ang isang serye ng mga liham na hindi natapos ni Mariposa, mga liham na para sa kanya. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang isang piraso ng tape mula sa isang maliit na voice recorder. Nang i-play ni Marcelo ang tape, narinig niya ang boses ni Monica na nakikipag-usap sa isang hindi kilalang tao tungkol sa tunay na dahilan kung bakit namatay ang asawa ni Marcelo ilang taon na ang nakalilipas. Siguraduhin mong walang makakaalam na ako ang nagpalit ng gamot ni Isabel, sabi ng boses ni Monica sa tape. Isang maling tableta lang at magiging akin na ang lahat. Si Marcelo, ang mansyon at ang yaman niya. Nabitawan ni Marcelo ang recorder. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Ang lason na pumatay sa kanyang asawa ay ang lason ding muntik nang pumatay sa kanya at kay Mariposa. Ang babaeng itinuring niyang tagapagligtas ay ang siya palang pumatay sa kanyang kaligayahan mula pa noong una. Cliffhanger. Sa gitna ng kanyang pagsisisi, isang malakas na katok ang narinig sa pinto ng mansyon. Isang batang lalaki mula sa baryo ni Mariposa ang dumating, hingal na hingal at may dalang masamang balita.
Senyor Marcelo, si Ate Mariposa? Hindi na po siya humihinga. Isinugod po siya sa klinika dahil sa sobrang taas ng lagnat at hindi na raw po nagigising. Naramdaman ni Marcelo ang paghinto ng kanyang mundo. Ang putik at luha na dumana sa buhay ni Mariposa ay tila umabot na sa hangganan. Makakarating pa ba si Marcelo upang humingi ng kapatawaran? O ang huling hininga ni Mariposa ay magiging isang permanenteng latay sa kanyang budhi? Hindi po magnanakaw si Nanay Mariposa, Papa. Ako po ang kumuha ng kwintas ni Mama Isabel dahil alam kong nanakawin yon ni Tita Monica. Ang boses ni Jojo ay maliit at nanginginig. Ngunit sa loob ng malaking silid ng aklatan ni Marcelo, ito ay tila isang malakas na pagsabog na nagpabagsak sa lahat ng pader ng pagdududa. Nakatayo ang bata sa harap ng kanyang ama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kanyang t-shirt, habang ang kanyang mga mata ay puno ng luhang matagal nang kinimkim. Sa kanyang tabi, ang tablet na dati ay ginagamit lamang sa laro ay nakapatong sa mesa, naghihintay na ilabas ang huling katotohanan. Nabitawan ni Marcelo ang baso ng tubig na hawak niya. Hindi ito bumasag sa sahig, ngunit ang tunog ng pagtalsik ng tubig sa makapal na alpombra ay tila naging hudyat ng pagguho ng kanyang mundo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, kasing bilis ng mga pangyayaring hindi niya agad na unawaan. Lumapit siya kay Jojo at lumuhod sa harap ng bata. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang balikat ng kanyang anak. Jojo, bakit ngayon mo lang sinabi? Bulong ni Marcelo, ang boses ay basag at puno ng pighati. Kasi po, tinakot ako ni Tita Monica, sagot ni Jojo. Ang bawat salita ay may kasamang hikbi. Sabi niya, kapag nagsalita ako, ipapakulong din niya si Rico at Bianca. Sabi niya, siya na ang bagong mama namin at dapat kaming sumunod sa kanya. Pero nakita ko po siya, Papa. Nakita ko siyang naglalagay ng pulang kulay sa hagdanan bago siya sumigaw. At nakita ko siyang kinukuha ang mga gamot mo sa cabinet ni Nanay Mariposa para palitan ng iba. Pinindot ni Jojo ang play sa kanyang tablet. Doon, bumungad kay Marcelo ang isang malabo ngunit malinaw na video. Hindi lamang ito ang tagpo sa hagdanan. Ito ay ang pag-uusap ni Monica at ng isang lalaki sa loob ng opisina ni Marcelo noong hating gabing tulog ang lahat. Huwag kang mag-alala. Tapos na ang lahat, sabi ni Monica sa video. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagkakasala. Napaalis ko na ang sagabal. Kapag nakuha ko na ang pirma ni Marcelo sa mga dokumentong ito, magiging atin na ang buong Jonjen. Hayaan nating mabulok ang babaeng iyon sa kalsada. Naramdaman ni Marcelo ang isang matinding lamig na gumagapang sa kanyang likuran. Ang bawat salitang binitawan ni Monica sa video ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang budhi. Ang katotohanang ang kanyang bunsong anak ang naging saksi sa lahat ng dumi at lason sa loob ng kanyang bahay ay nagpabigat sa kanyang kalooban. Doon, ipinakita ni Jojo ang isang maliit na kahon ng sapatos. Sa loob nito ay ang mga litrato ni Mariposa na itinago ng bata upang hindi sunugin ni Monica. Mayroon ding mga tuyong bulaklak na kinuha ni Jojo mula sa hardin para ibigay sana kay Mariposa bago ito pinalayas. Ito po ang huling binigay sa akin ni Nanay Mariposa, Papa. Sabi ni Jojo habang iniaabot ang isang maliit na sulat na gawa sa papel na galing sa notebook. Binasa ni Marcelo ang sulat sa gitna ng kanyang pagluha. Ang sulat ay hindi para kay Jojo, kundi para kay Marcelo. Senyor Marcelo, alam ko pong galit kayo sa akin. Pero pakiusap, huwag niyo pong pababayaan ang mga bata. Ang mga gamot na iniinom niyo, ipasuri niyo po sa ibang doktor. May mali po sa lasa nito. Kahit itaboy niyo ako, ang tanging dalangin ko lang ay ang kaligtasan niyo. Patawarin niyo po ako kung hindi ko kayo nagawang protektahan sa abot ng makakaya ko. Nabitawan ni Marcelo ang sulat, ang pag-amin ng inosenteng bata at ang huling habilin ng babaeng kanyang pinahiya ay tila naging isang malaking salamin
na nagpakita ng kanyang sariling kamangmangan. Ang bawat sakripisyo ni Mariposa, ang pagtitiis sa hirap, ang pag-aalaga sa mga bata, at ang pagprotekta sa kanya kahit sa huling sandali, ay tila isang gintong itinapon niya sa putikan. "Papa, kailangan po nating puntahan si Nanay Mariposa," sabi ni Rico na kapapasok lang sa silid. Kasunod si Bianca. Ang tatlong magkakapatid ay nakatayo sa harap ni Marcelo. Ang kanilang mga mata ay nagkakaisa sa isang layunin. Hindi na mahalaga ang yaman o ang mansyong ito kung wala ang taong tunay na nagmahal sa atin. Tumayo si Marcelo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa determinasyon at pagsisisi. Puntahan natin siya. Kahit lumuhod ako sa kalsada, hihingi ako ng tawad sa kanya. Ngunit bago pa man sila makahakbang palabas, isang tawag ang muling dumating mula sa klinika sa probinsya. Ang boses ni Lolo Ben na nauna nang pumunta doon ay nanginginig sa kabilang linya. "Senyor Marcelo, ang mga doktor, sinasabi nilang wala na silang magagawa. Ang lason sa katawan ni Mariposa ay kumalat na dahil sa mga bugbog na tinanggap niya. Kailangan niyo nang magmadali kung gusto niyo pa siyang makitang buhay." Naramdaman ni Marcelo ang paghinto ng kanyang hininga. Ang bawat segundo ay tila isang buong taon ng paghihintay. Isang dangling mystery ang sumagi sa kanyang isipan nang mapansin ang isang huling dokumento sa loob ng bag ni Monica na naiwan sa mesa. Isang kasunduan sa pagbebenta ng John Gien na may pekeng pirma ni Marcelo. Cliffhanger. Habang mabilis na nagmamaneho si Marcelo patungo sa probinsya, isang sasakyan ang biglang humarang sa kanilang daan sa gitna ng madilim na kalsada. Ang sasakyan ay pag-aari ng abogado ni Monica. Isang nakakatakot na ngiti ang sumalubong sa kanila mula sa bintana ng kotse. "Hindi pa tapos ang laban, Marcelo. May isang bagay ka pang hindi alam tungkol sa nakaraan ni Mariposa na magpapabago sa lahat." Ano ang lihim ni Mariposa na pilit itinatago ng mga kampon ni Monica? At aabot ba ang pamilya ni Marcelo bago tuluyang pumikit ang mga mata ng babaeng nag-alay ng lahat para sa kanila? Tapos na ang pagpapanggap mo, Monica. Hinding-hindi mo na muling madidiktahan ang kapalaran ng pamilyang ito. Ang boses ni Marcelo ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang dambuhalang bato na nagpatahimik sa buong salas ng mansyon. Nakatayo siya sa harap ng babaeng balak, sana niyang pakasalan. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pagdududa, tanging ang malalim na puot at pagkamuhi ang mababanaag doon. Hawak niya ang mga dokumentong nakuha mula sa bag ni Monica at ang voice recorder na naglalaman ng kanyang madilim na lihim. Sa mga sandaling iyon, si Monica ay tila isang reynang nawalan ng korona. Nakasuot pa rin siya ng mamahaling alahas at sidang damit, ngunit ang kanyang mukha ay balot ng takot na pilit niyang ikinukubli sa likod ng isang mapanuyang ngiti. Ang kanyang abogado, na kanina lang ay matapang na humaharang sa daan ni Marcelo, ay dahan-dahang umaatras patungo sa pinto. Tila isang daga na nakakaamoy ng papalubog na barko. Naramdaman ni Marcelo ang isang matinding pait sa kanyang lalamunan. Ang bawat haplos ni Monica sa kanyang braso noong mga nakaraang buwan ay tila naging mga uod na gumagapang sa kanyang balat. Ang bawat halik nito ay tila lason na dahan-dahang pumatay sa kanyang kakayahang makita ang katotohanan. Ngunit ang mas masakit ay ang katotohanang ang babaeng ito ang pumatay sa kanyang yumaong asawa. Ang tanging babaeng minahal niya bago dumating si Mariposa. "Marcelo, makinig ka muna. Pinagdidiskitahan lang ako ng mga taong yan dahil naiinggit sila sa atin." Sigaw ni Monica, ang kanyang boses ay pumiyok sa desperasyon. "Ang mga bata, isipin mo ang baby natin. Hindi mo ako pwedeng itaboy ng ganito." "Anong baby, Monica? Yung baby na hindi kailanman nag-exist?" Inihagis ni Marcelo ang medical report sa paanan ng babae. Ang mga papel ay nagliparan sa sahig, tila mga puting talulot ng bulaklak na nalanta sa gitna ng unos. "Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang tungkol sa pagpapanggap mo,
sa pagnanakaw mo sa John Jen. At higit sa lahat, alam ko na ang ginawa mo kay Isabel. Ang pangalan ni Isabel ay tila isang sumpa na nagpatigil sa mundo ni Monica. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kanyang mga kamay ay napakapit sa gilid ng mesa upang hindi siya mabuwal. Ma'am Monica, base sa mga ebidensyang ibinigay ni Senyor Marcelo at sa testimonya ng mga nahuling lalaki, inaaresto ka namin sa kasong frustrated murder, embezzlement, at ang muling pagbubukas ng kaso ng pagkamatay ni Isabel Valderrama. Mariing sabi ng opisyal habang inilalabas ang mga posas. Hindi, bitawan niyo ako. Marcelo, tulungan mo ako. Naghihisteryang sigaw ni Monica habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas ng mansyon. Ang kanyang buhok na laging maayos ay gulo-gulo na ngayon at ang kanyang mamahaling sapatos ay naiwan sa putikan sa labas ng pinto. Eksaktong katulad ng paraan kung paano niya pinalayas si Mariposa. Pinanood ni Marcelo ang pag-alis ng sasakyan ng pulis. Ang katahimikan na bumalot sa mansyon ay hindi na nakakatakot. Ito ay katahimikan ng isang tahanang nagsisimula ng huminga muli pagkatapos ng mahabang panahon ng pagsasakal. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, ang kanyang puso ay nananatiling mabigat. Lumingon siya at nakita ang kanyang 3 anak na nakatayo sa itaas ng hagdanan, magkakahawak ang mga kamay. Isang dangling mystery ang sumagi sa isipan ni Marcelo nang mapansin ang isang maliit na susi na nahulog mula sa bulsa ni Monica bago siya mailabas. Ang susi ay may nakasabit na tag na may pangalan ng isang bangko sa Switzerland. Ano pa ang mga nakatagong yaman o lihim na hindi pa nabubunyag ni Monica? Cliffhanger. Nilapitan ni Jojo si Marcelo at hinawakan ang kanyang kamay. Ang maliliit na daliri ng bata ay nanginginig pa rin sa takot at pag-asa. Papa, tapos na po ba ang masamang panaginip? Babalik na po ba si Nanay Mariposa? Sabi ni Lolo Ben. Baka raw po hindi na siya magising. Ang tanong ni Jojo ay tila isang karayom na bumaon sa puso ni Marcelo. Tumingala siya sa langit kung saan ang mga bituin ay nagsisimula nang magpakita sa kabila ng nagdaang bagyo. Hahanapin natin siya, anak. Kahit sa dulo ng mundo, ibabalik natin ang tunay na reyna ng tahanang ito. Ngunit sa kabilang dako, sa maliit na klinika sa probinsya, ang tunog ng heart monitor ay biglang naglabas ng isang mahaba at nakakatakot na tunog. Ang mga doktor ay nagkakagulo sa paligid ng kama ni Mariposa. Huli na nga ba ang lahat para sa isang huling pagkakataon? Hindi sapat ang luha mo para bayaran ang dangal na kinaladkad mo sa putikan, Senyor Marcelo. Ang sugat sa balat ay naghihilom, pero ang sugat sa pagkatao ng anak ko ay habang buhay na mag-iiwan ng marka. Ang boses ni Aling Rosa ay hindi malakas, ngunit bawat salita ay tila isang malaking pako na ibinabaon sa budhi ni Marcelo. Nakatayo ang matanda sa pintuan ng maliit at payak na klinika sa probinsya. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa pagsasaka ay nakaharang. Tila isang kuta na pilit pinoprotektahan ang huling piraso ng kapayapaan ng kanyang anak. Sa likod niya, ang amoy ng antiseptic at ang singaw ng mainit na kape ay humahalo sa amoy ng basang lupa sa labas. Napatungo si Marcelo. Ang lalaking dati ay tinitingala sa buong Cebu dahil sa kanyang kapangyarihan at yaman ay mukhang isang basang sisiw sa ilalim ng malamig na ulan. Ang kanyang mamahaling barong ay punit na sa gilid at ang kanyang mga sapatos ay balot ng malagkit na putik ng baryo. Nararamdaman niya ang bawat pintig ng kanyang puso na tila humihingi ng tawad sa bawat hakbang na ginawa niya patungo rito. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat hininga niya ay may kasamang pait ng pagsisisi. Dahan-dahang lumuhod si Marcelo sa harap ng matanda sa gitna ng maputik na daan. Ang ingay ng mga kuliglig sa paligid at ang banayad na patak ng ulan sa mga dahon ng saging ang tanging saksi sa pagpapakumbaba ng isang makapangyarihang tao. Aling Rosa,
Alam ko pong wala akong karapatang humarap sa inyo. Bulong ni Marcelo, ang kanyang boses ay basag at basa ng luha. Nabulag po ako. Pinabayaan ko ang taong nagligtas sa pamilya ko. Pero pakiusap, hayaan niyo lang po akong makita siya. Kahit isang sandali lang. Gusto ko lang pong malaman na humihinga pa siya. Ang matigas na anyo ni Aling Rosa ay dahan-dahang lumambot nang makita ang tapat na luha ng mga bata. Huminga siya ng malalim at tumabi sa pintuan. Pumasok kayo, pero huwag kayong umasa na sa isang sorry ay magiging maayos ang lahat. Pagpasok ni Marcelo sa loob ng silid, tila huminto ang kanyang mundo. Doon, sa ibabaw ng isang payak na kama, nakahiga si Mariposa. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin at may mga benda sa kanyang ulo at braso. Ngunit ang pinakamasakit tignan ay ang kanyang mga mata. Nakabukas na ang mga ito, ngunit wala nang ningning ng pag-asa na dati ay nagbibigay ng liwanag sa mansyon. Lumapit si Marcelo at dahan-dahang hinawakan ng dulo ng mga daliri ni Mariposa. Mariposa, andito na ako. Andito na kami ng mga bata. Ligtas na ang lahat. Wala na si Monica. Dahan-dahang lumingon si Mariposa. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na pagod na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Isang mahabang katahimikan ang namayani na binasag lamang ng mahinang huni ng electric fan sa sulok ng silid. Senyor Marcelo, mahinang simula ni Mariposa, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Salamat po sa pagpunta, pero ang Mariposa na nakilala niyo sa mansyon, namatay na po siya sa kalsada noong gabing itaboy niyo ako. Ang natira na lang po dito ay isang babaeng gusto na lang ng katahimikan. No, Mariposa, gagawin ko ang lahat. Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa'yo. Pagsusumamo ni Marcelo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa desperasyon. Ang dangal, senyor, ay hindi parang baso na kapag nabasag ay pwedeng idikit muli ng pera. Wika ni Mariposa habang dahan-dahang binabawi ang kanyang kamay. Pinatawad ko na po kayo dahil yun ang turo ng Diyos. Pero ang bumalik sa buhay na puno ng pagdududa at sakit, hindi ko na po kaya. Huli na po ang lahat, Marcelo. Mas mabuti pang magkanya-kanya na tayo ng landas. Naramdaman ni Marcelo ang isang matinding lamig na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang kapatawaran ay nakuha niya, ngunit ang tiwala ay tila isang ibong lumipad na at hindi na muling babalik. Ang kanyang puso ay dumanas ng isang uri ng kamatayan na mas masakit pa sa anumang pisikal na pagdurusa. Isang dangling mystery ang sumagi sa kanyang isipan nang mapansin ang isang strangherong lalaki na nakatayo sa labas ng klinika, nakatingin ng mataman sa kanila. Ang lalaki ay may dalang isang lumang litrato, isang litrato ni Mariposa noong bata pa ito, kasama ang isang lalaking kamukhang-kamukha ng yumaong asawa ni Marcelo. Cliffhanger. Habang palabas si Marcelo ng klinika na luhaan, nilapitan siya ng estranghero. Senyor Marcelo, huwag niyo munang sukuan si Mariposa dahil ang hindi niya alam at ang hindi niyo rin alam. May isang lihim ang kanyang pagkatao na magbubuklod sa inyong dalawa ng higit pa sa pag-ibig. Ano ang kaugnayan ni Mariposa sa pamilya ni Marcelo na hinding-hindi nila inaasahan? At ito ba ang magiging susi upang muling buksan ang pintuan ng puso ni Mariposa na tila tuluyan ng nagsara? Huli na ba ang lahat para sa isang pusong pagod na sa pagtitiis? O ito na ang simula ng isang paghilom na hindi na mabubura ng anumang unos? Ang bawat tibok ng puso ni Marcelo ay tila isang mabigat na hakbang sa gitna ng malalim na putikan habang papalapit siya muli sa maliit na silid ni Mariposa. Sa kanyang tabi, ang estrangherong si Mang Carding ay tahimik na naglalakad. Hawak ang isang lumang dokumentong nangingilaw na sa kalumaan. Ang hangin sa labas ng klinika ay amoy basang damo at sariwang pag-asa, isang kaibahan sa amoy ng gamot at pait na bumabalot sa loob ng silid. Naramdaman ni Marcelo ang panlalamig ng kanyang mga palad. Ang bawat salitang binitawan ni Mang Carding sa labas ay tila isang malakas
na dagundong na nagpabago sa kanyang pagtingin sa buong mundo. Ang babaeng itinaboy mo, Marcelo, ay hindi lamang isang hamak na katulong. Bulong ni Mang Carding bago sila pumasok. Siya ang anak ng taong nagligtas sa lolo mo noong panahon ng digmaan. Ang lupang kinatatayuan ng mansyon mo, kalahati niyan ay nararapat sa pamilya ni Mariposa, ngunit ipinagkait iyon ng mga mapagsamantalang tao noon. Pagpasok nila sa silid, nakita ni Marcelo si Mariposa na nakaupo na sa gilid ng kama. Ang sikat ng araw na tumatago sa bintana ay tila humahalik sa kanyang maputlang pisngi, nagbibigay ng isang banal na liwanag sa babaeng dumanas ng impyerno. Mariposa, mahinang tawag ni Marcelo, ang boses ay puno ng panginginig. Hindi ako andito para muling hilingin na maging katulong ka sa mansyon. Andito ako para ibalik ang lahat ng kinuha sa'yo. Hindi lang ang dangal mo, kundi ang mismong lupang kinatatayuan ng pamilya ko. Napatigil si Mariposa. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumaling sa dokumentong inabot ni Marcelo. Nanay Mariposa, sabi ni Papa, ikaw daw ang tunay na reyna ng tahanan namin. Bulong ni Jojo, ang boses ay kasing lambot ng kapa ng bulaklak. Please, huwag ka nang mapagod magmahal sa amin. Hindi na po kami kakain ng masarap kung wala ka. Naramdaman ni Mariposa ang isang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng isang pusong unti-unti nang nagbubukas muli. Tumingin siya kay Marcelo at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakita niya ang isang lalaking hindi na nakakubli sa likod ng yaman o kapangyarihan. Nakita niya ang isang taong handang isuko ang lahat para lamang sa kanyang kapatawaran. Marcelo, hindi ko kailangan ng lupa o mansyon, mahinang sabi ni Mariposa. Ang boses ay tila isang banayad na ihip ng hangin. Ang tanging kailangan ko ay ang katiyakan na hindi na muling mauulit ang lahat, na ang tiwala ay hindi na muling mababasag dahil lamang sa bulong ng ibang tao. Ipinapangako ko, Mariposa, sa harap ng Diyos at ng mga anak ko, sagot ni Marcelo habang lumuluhod muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa isang tapat na panunumpa. Hinding-hindi ko nahahayaang may humarang sa pagitan natin. Ikaw ang naging liwanag namin sa dilim. At ngayon, hahayaan namin kami naman ang maging kuta mo. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging puno ng damdamin. Ang tunog ng mga ibon sa labas at ang mahinang paghinga ng mga bata ay tila isang koro na nagdiriwang sa pagbabalik ng pag-ibig. Ang mga sugat na idinulot ni Monica ay hindi man agad-agad mawawala ang peklat, ngunit ang proseso ng paghilom ay nagsimula na sa bawat haplos at bawat tingin na puno ng katotohanan. Isang dangling mystery ang naiwan ng mapansin ni Lolo Ben, ang isang itim na sasakyang nakatigil sa dulo ng kalsada. Isang sasakyang hindi pag-aari ng sino man sa baryo. Sino ang nanonood mula sa malayo? At may kinalaman ba ito sa mga naiwang lihim ni Monica bago siya maipakulong? Cliffhanger. Habang inaalalayan ni Marcelo si Mariposa na tumayo upang lumabas ng klinika at simula ng kanilang pag-uwi, isang huling tawag ang natanggap ni Marcelo mula sa kanyang abogado sa lungsod. Ang boses nito ay puno ng kaba. Marcelo, may masamang balita. Si Monica? Nakatakas siya habang inililipat ng kulungan at ang huling narinig sa kanya, papunta raw siya sa kinaroroonan niyo ngayon. Napatigil ang lahat. Ang katahimikan ng hapon ay biglang binalot ng isang nakakatakot na pangitain. Ang paghilom na sinimulan nila ay tila hahamunin ng isang huling pagsubok. Makakarating ba sila sa ligtas na lugar bago muling maghasik ng dilim ang reynang nawala ng bait? Ang huling kabanata ng Unos ay hindi natapos sa isang malakas na pagsabog, kundi sa isang matalim na katahimikan na bumalot sa malawak na John Gian sa Cebu. Matapos ang tangkang paghihiganti ni Monica sa klinika, isang gabi ng takot kung saan binalak niyang sunugin ang lahat, ngunit agad ding nasupil ng mga awtoridad
at ng katapangan ni Marcelo. Ang dilim ay tuluyan ng naglaho, kasabay ng pagsikat ng araw sa silangan. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Ang mansyon na dati ay tila isang malamig na kabaong ay puno na ngayon ng buhay at halimuyak. Hindi na ito amoy lason o amoy ng mamahaling pabango ni Monica. Sa halip, ang bawat pasilyo ay amoy ng sariwang katuray, sampagita, at ang masarap na timpla ng arroz caldo na niluluto ni Mariposa tuwing umaga. Ang mga dingding na dati ay saksi sa mga bulong ng pagdududa ay napalitan na ng mga kuwadro ng tawanan at mga litrato ng isang pamilyang binuo ng pag-ibig, hindi ng interes. Nakatayo si Marcelo sa balkonahe, pinagmamasdan ang kanyang 3 anak na naglalaro sa malawak na damuhan kasama si Lolo Ben. Si Rico ay masigasig na tinuturuan si Jojo kung paano magpatakbo ng saranggola, habang si Bianca ay masayang namimitas ng mga bulaklak para sa florera sa loob. Ang kapayapaan sa mukha ng mga bata ay ang pinakamalaking kayamanan na nakamit ni Marcelo, isang kayamanang hindi kayang bilhin ng anumang ginto sa bangko sa Switzerland. Handa ka na ba, Mariposa? Mahinang tanong ni Marcelo. Ang boses ay puno ng pagsinta at paggalang. Tumango si Mariposa. Ang kanyang ngiti ay tila isang banayad na ihip ng hangin sa gitna ng mainit na hapon. Handa na ako, Marcelo. Hindi dahil sa lupang ibinalik mo sa akin, kundi dahil sa tiwalang muli nating itinanim sa pusong ito. Sa araw na yon, isang simpleng seremonya ang naganap sa ilalim ng matandang puno ng Nara sa gitna ng Jonjian. Walang engranding dekorasyon, walang maraming bisita. Naroon ang pamilya, si Aling Rosa na nakasuot ng kanyang pinakamagandang barot saya, at ang mga tauhan sa Jonjian na itinuturing na nilang kapamilya. Sa harap ng dambana, nangako si Marcelo na hinding-hindi na muling hahayaang mabulag ng anumang masamang bulong. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya, wika ni Marcelo habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Mariposa. Ito ay tungkol sa pagpili na maniwala sa katotohanan ng isang tao, kahit pa ang buong mundo ay bumubulong ng kasinungalingan. Salamat, Mariposa, sa pagiging linhitimo at kaluluwa ng tahanang ito. Nang maglapat ang kanilang mga labi sa isang matamis at tapat na halik, ang tunog ng kampana sa malayo at ang masayang sigaw ng mga bata ay tila isang kanta ng tagumpay. Ang bawat sugat na iniwan ng nakaraan ay naging mga peklat na nagsisilbing paalala ng kanilang katatagan. Sa dulo ng araw, habang papalubog ang araw at nagkukulay kahel ang langit, naupo ang buong pamilya sa mahabang mesa sa hardin. Wala nang hirarkiya, wala nang amo at katulong. Naroon lamang ang isang ama, isang ina, at mga anak na nagsasalo sa isang mainit na hapunan. Sa ilalim ng naglalabog na araw, ang bawat haplos at tawa ng pamilyang Valderrama ay naging panata ng isang bagong simula na hindi na kailanman mabubura ng anumang dilim o pagdududa. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kailaliman ng aking puso, nais ko kayong pasalamatan sa paglalakbay na ito kasama sina Mariposa at Marcelo hanggang sa huling sandali. Hindi naging madali ang tahakin ng landas ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bawat salita, tila nararamdaman ko rin ang bawat patak ng ulan at bawat kirot sa dibdib ni Mariposa. Ang pinakamahirap na bahagi para sa akin ay ang tagpo kung saan itinaboy siya sa gitna ng unos. Doon ko napagtanto na ang panulat ay hindi lamang tinta, kundi isang boses para sa mga taong madalas ay hindi pinakikinggan. Ang kasaysayang ito ay hango sa mga anino ng katotohanan, sa mga kwento ng pagsasakripisyo at tibay ng loob ng mga kababaihang Pilipino na nakikilala ko sa araw-araw. Nais kong ipaalala sa inyo na ang kapatawaran ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang maningning na sulo na tumatalo sa kadiliman ng puot. Ang ating mga karanasan, gaano man kapait, ay tila mga binhi na itinatanim sa lupa ng ating pagkatao. Kung didiligan natin ito ng pag-asa at pagmamahal, tiyak na mamumukadkad ang isang bukas na puno ng liwanag.
Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam sa mansyon sa Cebu, may isang katanungan akong nais iwan sa inyong mga puso. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Mariposa, matapos ang lahat ng pang-aapi at pait na inyong dinanas, kaya nyo rin bang buksan ang inyong bisig para sa taong naging dahilan ng inyong pagluha? Sapat na ba ang isang tapat na pagsisisi upang paghilumin ang mga sugat na tila habang buhay ng mag-iiwan ng marka? Sana ay naging kasama ninyo ang kwentong ito sa gitna ng inyong mga gawain at nakapaghatid ng kaunting init at aral sa inyong mga tahanan. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta. Pakiusap po, huwag ninyong kalimutang i-like ang video na ito at ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Ang inyong mga komento, share at pag-subscribe ay nagsisilbing lakas para sa akin upang patuloy na maghabi ng mga kwentong sumasalamin sa ating makulay at makabagbag damdaming buhay. Maraming salamat muli at hanggang sa muling pagkakataon na magtatagpo ang ating mga puso sa sining ng pagkukuwento.